tour guide kasi hindi sila nagsabi sa akin na ano kayo. Kasi, Akala namin si Rigor na kaya na ni Rigor. oh, hindi ko kaya sa Si, Rigor. mag-video ka na ha. Mag-umpisa ka na ng video. Sige. Pero galing pa kayo sa Maynila. Hilongos po. Ay, Hilongos. Pero Hilongos. Dili, taga Hilongos. Taga-Hilongos. Si ma'am lang. Sige. Si attorney. Sige, welcome attorney. Hindi Masawa Island. Sana magustuhan niyo ang island namin. Kahit ganito kami. Sige, magandang umaga din. Welcome to. Ako po si Catherine Uluhan, tagapaglinis dito. At ako naman ang mag-share sa story. Sige, noong 15th century, dito mismo yung site ng unang mesa. Noong 15th century. So pagkatapos, ang 15th century din, si Raha Kulambo, siya yung ang pinakaunang nakapunta sa Pilipinas. O si Raha Kulambo, galing siya sa Indonesia. Nagpunta sila sa Pilipinas. Yun ang mga Muslim na mga taga doon sila is Borneo, Malay, Endo, yung mga Raha sa ating Pilipinas. So si Raha Kulambo, galing siya sa Indonesia. Nagpunta siya dito sa Pilipinas. Dito siya sa island mo, na pinakaunang nakatira. O pagdating ni Raha Kulambo dito sa island, pinangalanan muna niya ang island o Masawa. First name of the island is Masawa. During the time na si Raha Kulambo, binata pa, ulitaw pa. So pagdating ng panahon na si Raha Kulambo is nag-asawa ng 5, yun ang dahilan na naging 5 sawa ang island. Oo, pagkatapos, kompleto na yung 5 asawa. Oo, hindi binanggit sa story nung taga dito ba? Pero Rina sila. Pagkatapos kompleto na. So, nag-isip si Raha Kulambo na ang buong island, i-divide na into 5 in every barangay. Yun ang pangalan ng every asawa ng 15th century. Oo, ginawaan ng bahay. Ngayon din ang pangalan ng every asawa, yung barangay. Oh, so pagkatapos ito na, ang unang asawa ni Raha Kulambo ay si Rina Tirana. Si Rina Tirana, yung Triana Municipality namin, yun ang unang asawa, Rina Tirana. Pangalawang asawa ni Kulambo, Rina Pujing, dito na barangay is Rina Pujing. Pero pagdating ni Ferdinand Magellan, kami ay naging barangay Magallanes dahil kay Magellan. Oh, so ngayon Magallanes na. Oh, pangatlong asawa ni Kulambo, si Rina Ojaja, yung may lighthouse doon papuntang Lagoon Beach Resort, yun ang pangatlong asawa ni Kulambo in 15th century, Rina Ojaja. Ngayon is Barangay San Agustina kasi na-Christianize tayo. Pagdating nila ni Ferdinand Magellan, sila ang nagdala ng mga patron dito sa Pilipinas. So, namana natin yung mga patron sa mga Espanyol. So, San Agustina ngayon, si Rina Ojaja in 15th century. So, pang-apat na asawa ni Kulambo, si Rina Panday, yung Dakdak Beach Resort, sa may dulo niya nilagay si Rina Panday. Ngayon is Barangay Lugsungan. Hindi yun na-transfer yung Lugsungan ng mga patron kasi noon, ang pinakaunang nakatira is mga Protestant. Ayaw nila yung mga patron. So, ngayon is Barangay Lugsungan lang. Panglimang asawa ni Kulambo, siya yun si Rina Maanyag. Si Maanyag yun ang pinakamaganda. Is in Bisaya. Oh, yun ang Maanyag, yun maganda, pretty. Oo, Maanyag. Yun ang gwapa. Bisaya, napakalalim na Bisaya yung Maanyag. So si Maanyag, nilagay ni Kulambo galing kay sa Port of Triana, sunod na Barangay San Bernardo na ngayon ang kanilang patron. Noong 15th century is Rina Maanyag siya. O ayun na, yun ang 5 asawa ni Kulambo. Yun ang dahilan na kami ay naging 5 sawa. 5 means 5, asawa means wife. So yun. So pagkatapos si Ferdinand Magellan, galing sila sa Spain. Si Magellan, galing siya sa Portugal. Oh, nag-transfer siya dun sa Spain kasi gusto siyang umikot to spread the word of God. Yun ang ibig sabihin ni Ferdinand Magellan. So nag-transfer siya sa Spain, tinulungan sa mga taga-Espanyol, nagawa sila ng galyon. So nakagawa sila ng 5 kagalyon. Ang 5 galyon ni Magellan, ito ang pangalan is Victoria, Trinidad, Concepcion, San Antonio at Santiago. Yun ang 5 galyon galing sa Spain. Pagkatapos, ang mga crew ni Magellan sa kanyang 5 galyon is 268 ka mga crew. Kompleto na sila, nag-start sailing sila galing sa Spain is September 1521. 1519 po, nanggikan sila dito. Nag-sailing sila papunta doon sa Brazil, standby muna kadali, November hanggang December 1519. Pagkatapos nag-continue sailing sila papunta sa Guam, napakalakas ang alon. Lumubog si San Antonio, si Santiago bumalik sa Spain. So yun ang 3 galyon ni Magellan na naiwan, Victoria, Trinidad at Concepcion. Yun ang nakaikot sa buong mundo. Sa sunod nilang pinuntahan, galing sila sa Brazil, nagsunod is yung Guam. Gagaling sa Brazil o
December 1519. Nagkarating sila doon sa Guam is March 6, 1521. Ang tagal-tagal nito ng biyahe nila. Oo, kasi malayo-layo. So, March 6, dumating sila. May nakita sila si Magellan na island doon. Kasi ang ibig sabihin ni Magellan, and every island, mag-Christianize tayo ng mga tao. So, pagdating nila sa Ladrones Island, belong to Guam, nagalit si Magellan doon kasi yung mga tao doon is mga bad. Lahat is sumakay sa kanilang galyon. So, ninakaw yung mga gamit na tinidor, kutsara, butilya at pagkain. Nagkait si Magellan, sabi nila, continue sailing doon, tayo, walang nangyari na mas. So, sunod nilang pinuntahan, doon nila na-discovered yung Philippines ni Magellan is en Homonhon Summer in March 16, 1521. Ando, nagsimulang tungtong yung bilang in March 1615. Sa Homonhon Summer, first landed ni Magellan is en Homonhon, nag-iwan ng cross, walang mas. Kasi ang mga taga-Homonhon, nagsitago sila kasi natakot sa mga Espanyol. Baka mga bad yun. Kasi karamihan noong time daw, ma'am, ang mga Espanyol is mga bad. Pero sila ang grupo ng mga Espanyol na mga mabait. So, pagdating nila doon, nag-iwan sila ng cross. So, yung may cross ni Magellan doon sa Homonhon Samar, first landed nila yun ang unang cross na ibinigay ni Magellan sa Pilipinas. So, yun, March 16, continue sailing sila papunta dito. Dumating sila sa island of March 28, 1521, Holy Week. O, sila yun ang nagdala ng Holy Week. Sila yung mga Espanyol. Sila ang nagsabi. Holy Week, dumating sila, Huwebes Santo. Pagdating nila, welcome sila sa King sa Limasawa kasi dito sa Limasawa, nandito yun yung kapatid niyang Raha doon sa Butuan. Nagbisita ni Raha Kulambo dito. Si Raha Siago, yung kapatid niya, siya yung na-assign sa Butuan, Inahon, Mindanao. Pero sa Butuan siya nakatira si Raha Siago. Pagdating niya yung March 27, may party sila. So yun ang dahilan na sabi ni Magellan, so sure kung na may tao dyan. Kasi may bonfire. So yung bonfire nila ni Raha Kulambo at ni Kulambo ang dahilan na nakapunta sila sa Ferdinand Magellan. I'm sure na may tao, baka makatulong sila sa at kasi wala silang pagkain, tubig, mga kasama nila is nasakit na kasi galing sa Ladrones Island, nakaw yung mga pagkain nila, gutom na gutom. So early in the morning, 78 sa March, welcome sila sa King sa Limasawa. Si Kulambo, sila yun, pinapakain, pinaparelax kasi ang bahay ni Raha Kulambo malaki. Yun ang replika ng bahay ni Kulambo, dyan nilagay. O yun, inayos-ayos na pero sinira yun ni Odette. O, pinapakain niya dyan. Oo, ganyan. 5 bintana kasi 5 ang asawa, yung bahay na yan. Pero walang kwarto dyan, kaya ang every asawa is by barangay. Ang mga asawa by barangay lang. Si Raha Kulambo is doon lang sa barangay. Monday to Friday, andun siya. Saturday and Sunday dyan siya, kasama sa mga native. O, yun. O, dyan yan, pinarelax, pinapakain yung kasama ni Magellan pagka March 8. Pagka March 29, nangyari na yung first blood compact in the whole Philippines, ma'am. Dito yun sa Limasawa nangyari. Pero ang another story is in Bohol. Nakapunta naman kayo sa Bohol, may blood compact doon. Second blood compact na yung sa Bohol. Legazpi, Sikatuna, Daguhoy Navigation. 1565 yung sa Bohol. Sila yon. First is sila Magellan, March 29, 1521. So yun ang first blood compact dito. So sign of friendship nila, welcome sila. Pagka 30, nag-alis sila always. Eh wala silang pagkain kasi si Raha Kulambo yung Raha dito is almost 3 hectares. So papunta doon. Oh, so ay pagkain sa tubig. Pagka March 31, nangyari na yung first Easter Sunday Mass. So yan, doon natin namana yung mga Holy Week. Easter Sunday Mass, March 31, 1521. So dito yon nangyari yung unang misa pagkatapos ng Mass. So yun siya ang unang cross. Pagkatapos ng tanghalian, nagdala sila sa tuktok. So may second cross upstairs. Yung cross doon is malaki siya, pero ang story is cross overlooking lang yung nagdala sa may tuktok. O, 4 na araw natapos doon, nag-continue sailing sila papunta sa Cebu. Dumating sila sa Cebu on April 7. The King of Cebu is Raha Humabon. Reyna Juana ang kanyang asawa. Sa story ni Pigapita, si Humabon, si Raha Siago, si Raha Kulambo, galing Indonesia. First cousin daw sila doon, noong time. Galing doon. Gi-welcome na po sila si Magellan doon sa Cebu. Nag-standby 1 week, nangyari ang second mass in Cebu. Pagkatapos ng mass nun sa Cebu, another cross in Cebu, yun ang pang-apat na cross sa Cebu na ibinigay ni Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas. Yun ang pang-apat sa Cebu. Oo, Homonhon isa, 2 sa Limasawa, ano pang-apat sa Cebu. So yun ang pang-apat na cross binigay ni Magellan. O pagkatapos doon si Ferdinand sa Cebu, sila ang binigyan ni Raha ni
ni Magellan ng Santo Niño kasi si Magellan nagdala ng Santo Niño galing sa Spain. Yung Santo Niño ni Magellan nag-ati ng first mass dito sa Limasawa. Ang taga Limasawa wala ay nagpabaptize. So yun, hindi binigay yung Santo Niño. Pero ang Cebu, 800 ka Cebuanos convert to Christian in Cebu. Ayun, ang nilang binigyan sila doon ng Santo Niño. Na-impluyan nila sa dagat kasi galing sa Spain yung Santo Niño na yan. Santo Niño di Cebu. Oo, Santo Niño. Di ba yung Santo Niño sa Cebu na ito, nangitim. Kasi yung pagkapat namatay si Raha humabon og si Rina Juana ni sinunog yung ano na puta. Oo, iniwan yung Santo Niño. Pero hindi na ano yung Santo Niño. So yun, pagkapatay na sa King and Queen. Hindi na abo. Oo. Pagkapatay nila, kinuha sa Basilica yung Santo Niño. So doon na sila nakatira sa Santo Niño ngayon. So yun, yung Santo Niño. Pagkatapos nung mass doon, Magellan continues sailing to Mactan. The King of Mactan is Lapu-Lapu, very brave and genius. Ayaw niyang may mga Espanyol magpunta doon. So doon, nakita nila Lapu-Lapu, uy, may paparating na mga Espanyol. Ready tayo kasi mag-away ko sa mga Espanyol. Kaya ang ibig sabihin ni Lapu-Lapu, kunin yung mga ari-arian sa mga Espanyol. So galit siya sa mga Espanyol. O so nakik-away siya. Nag-prepare sila doon sa shore of ni Lapu-Lapu yung mga soldier niya. Pagdating nila ni Magellan doon, lahat sila is napatay kasi nandun pa sa shore. Pinana sila lahat. Yung mga pana ginagamit lang is may lason. So patay sila lahat si Magellan sa kasama niya sa isang galyon na Concepcion. Doon sila 27 ka Espanyol sila is patay na lahat. So nakita ni Pigafetta at ni Father, yung writer si Pigafetta, yung pari si Father Pedro de Valderrama. Pag nakita na patay na sila, iniwanan nila. Hindi na nila kinuha sila si Magellan. Kaya nagpunta sila lahat sila is patay. O so yun, pagkatapos, umalis na sila. Sila ang nagpatuloy sa auto sa Spain kasi ang auto sa Spain, okay, Magellan, umikot ka sa buong mundo to spread the word of God. Pagbalik ninyo sa Spain, hanapin ninyo yung Spice Island para magbili kayo ng mga spice para pagbalik sa Spain, may mabenta kayo. So ang tatlong galyon ni Magellan, Victoria, Trinidad, Concepcion. Yung Concepcion sinakyan doon sa Mactan Island, naano dos Bohol kasi wala na nag-operate. Ang naiwan is Victoria of Trinidad. Sila ang nagpatuloy sa pag-ikot. Hinanap nila na yung spice. Galing sila sa Cebu, Palawan, Mindanao, Sulu Archipelago. Pagdating nila sa Borneo, ando nakita nila yung Spice Island. So pagdating na, pinuno yung dalawang bangka, yung galyon ni Magellan. Pagkapuno sa dalawang galyon, nag-alisan, naghiwalay. Si Victoria doon siya sa Indian Sea dagdaan, si Victoria Trinidad doon sa ocean. So papunta sa Spain, si Victoria si Trinidad na siya ng malakas na alon kasi open yung dinaanan niya, open siya. So bumalik siya sa Spice Island at tumapit siya lumubog, masira yung galyon niya. Ang naiwan sa galyon ni Magellan is only Victoria. Sa kasama ni Magellan na 268 na mga crew ang nakabalik sa Spain is only 18 survivor well back to Spain. Kasama si Father Pedro, si Pigafetta yung writer. So yun ang dahilan na may story tayo kasi yung writer ni Ferdinand Magellan is buhay na nakabalik. 18 survivor well back to Spain, ang naiwan is lahat is napatay kasama si Ferdinand Magellan. So yun ang mga story ni Magellan, ni Colombo, yung mga tao dito na may share na ko sa inyo. Attorney, you're welcome to Limasawa. O mayong buntag ninyo mga bisita o daghan kaayong salamat sa inyong pag